Undersecretary Sibilya ng Department of Education. First time daw po, ngayon lang daw po nangyari, na nagkaroon ng confidential fund ng milyon-milyon ang Department of Education. By the way, si Undersecretary Sibilya ay 3 sekretary o 8 taon na daw dyan sa DepEd. Alam nyo, kaya po napapag-usapan ito. Hindi ho kasi ito biro eh. Kasi ang DepEd, siya yung magiging gabay para sa magandang kinabukasan ng milyon-milyong kabataan na nag-aaral sa public school. Kabutihang asal ang dapat ituro dyan. Kabutihang asal ang dapat nakikita dyan ng mga tao at naririnig ng mga bata. Lalo na ho sa pondo, budget ng gobyerno. Pero itong nangyayari ay korupsyon. So medyo malayong malayo. Kasi dapat ang DepEd ang siyang paghuhugutan ng malalim na idea, matinong Pilipino, matinong estudyante, matinong kabataan para sa magandang kinabukasan nila at ng ating bansa. Pero itong nangyayari ay korupsyon ang pinag-uusapan sa Department of Education nung nakaraang 2 taon sa ilalim po ni Vice President Sara Duterte at Secretary. Ito po ang pahaliwanag. Pakinggan nyo yung question and answer ng mga kongresista, especially ni Deputy Speaker Gonzales kay Undersecretary Sibilya. Nandito ba si Yusek Sibilya? Hi ma'am, good morning po, good afternoon po. So, pangilang secretary na po sa DepEd ito? At ilang taon na po kayo sa DepEd? Magandang hapon po, Mr. Chair. Ay, ito yun, Your Honor, I have been with the Department of Education for more than 8 years and I have served for 3 secretaries already. So who are those 3 secretaries, ma'am? Your Honor, the first one is Secretary Liling Briones. The second one is BP Sara Duterte. And recent po ngayon si Secretary Sani Angara. So are you the USEC for Finance, if I'm not mistaken, ma'am? Yes, that's true po, Your Honor. So bilang Undersecretary for Finance, so sir, you're one of the crafting of the budget of the Department of Education at tumutulong po kayo sa fiscal year na dumarating. So tama ho yun, Yusek? Yes, Your Honor, that's true. Well, nakita ko lang po dito, Madam Yusek, kung maaari po, kanino po kayo nakikipag-coordinate pag piniprepare niyo yung budget? Your Honor, for the budget proposal, ang una po nating iintayin is the budget call of the Department of Budget and Management. So mag-i-issue po sila ng priorities, programs ng ating national government. Kasama na po yung mga templates, forms, conditions, criteria. And then, yun po ay gagawin natin internally sa DepEd para ma-orient po lahat ng opisina natin na ito yung magiging trust or ito yung direction ng national government. So, within DepEd, nakipag-coordinate po kami sa colleagues or other secretaries, assistant secretaries, regional directors para po pag nagawa tayo ng budget proposal, ito po ay talagang galing doon sa pangangailangan ng opisina. And proposing amount per line item, of course, you have the basis, the expenditure of the preceding fiscal year. Yun po ang palakad ng ating departamento. Tama ho ba yun? Kasama po sa budget call ng Department of Budget and Management yung tinatawag na Tier 1. Tier 1, ibig sabihin, i-continue nyo yung operation na lagi pong kailangan ng ahensya. So, Tier 1 po yung proseso ng mga budget. Regular programs. Ay. Tama po, Your Honor. Madam Yusek, during the preparation of your budget, like for example, so to speak, this fiscal year 2023, did you propose a line item on confidential funds, ma'am? For 2023, we submitted in 2022. Yes. Ang submission po natin officially is May of 2022. So, wala po doon sa proposal namin yung confidential funds. Kailan po yun ay pasok yung confidential funds? Your Honor, technically,
submitted na po yung proposal ng 2023 by May. And then pagdating ng July, August, may bagong administration. So ang DBM po ay sumulat sa atin to confirm yung proposal na sinabmit noong May. Now, nung pong sinabmit namin yung proposal for 2023 in August, wala naman pong nakalagay na linya na confidential funds sa proposal, pero nung lumabas po yung NEP, National Expenditure Program, meron na pong nakalagay doon na confidential expense at 150 million. Nasingitan. So Yusek, do you confirm that this was the first time that DepEd proposed an item of confidential funds, ma'am? Yes, Your Honor. First time po sa Department of Education na magkaroon ng confidential. So kailan po yun naipasok? That was 2023? National Expenditure Program, NEP 2023 po. So how the amount determined? Paano hindi determine? At paano nyo nilalagay sa line item? Did you enter in the budget of DepEd? And then what's the cost of this insertion, ma'am? Ano ang formula? Grabe, ano? Siningitan ng confidential fund of DCF. Respectfully, Your Honor, I would like to defer to DBM, to the Department of Budget and Management, kasi sila na po yung nagpasok nung line item na confidential funds sa NEP. If I may, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman. Ito. Mr. Chair, I know that this point has been repeated over and over again, but I invite everyone to another angle here. The amount of confidential funds that the DepEd would have appears to have been arbitrarily set, and would appear that it was arbitrarily set by the former Secretary and now Vice President. Ma'am, as a USEC for Finance, what was your involvement with respect to the confidential funds of Department of Education? When it was already, Your Honor, when it was already included in the GAA of 2023, our role will be to process and release the fund in compliance with the joint circular on the confidential fund. So in your recollection, ma'am, in the year 2023, how many checks did you sign for the confidential fund? Per the provision of the joint circular, allowed po kami na mag-issue ng cash advance for 3 months. So per quarter. At 3 po yung cheque na na-issue po namin for the first, second, and third quarters of 2023, Your Honor. So meaning to say, 12 months divided by 4, that is equivalent to 3 months. Yes, Your Honor. Tatlong tig 37.5 yung inissue niyo po. That's correct, Your Honor. Di ba higit 100 milyon yan? So, ilang signatories po sa cheque? 37 million. Pag yung cheque for the CF, Madam Yusek. The same with regular funds po, ang template ng ating cheque ay 2 ang magsasign. Sa Department of Education, meron po tayong signing authority. Kapag po 10 million and below, ako po at saka yung aming accountant or the finance director. Pag 10 million and up po, ako po or any other undersecretary can sign the check po. Tama po ba na kasama si Yusek Mercado sa pagpirma ng cheque? Yes, Your Honor. Siya po yung co-signatory doon sa 3 cheque po for the confidential fund. Thank you po. Isa-isayin lang po natin itong mga cheque. Ito yung cheque na pinirmahan po ni Yusek Mercado para sa first... Well, so, confirm na. 3 cheque na 37 million each noong 2023. At ngayon, inamin po ni Undersecretary Sibilia, Finance Undersecretary ng Department of Education, ngayon lang, noon lang nangyari. Sa kanyang 8 taon, dyan po sa Department of Education, nagkaroon ng confidential fund. Okay? At yung daw original na budget proposal na isunumiti nila noong 2022 for 2023. Ganun po kasi ang sistema eh. Katulad ngayon, pinag-usapan yung budget for 2025. Ahead talaga kasi yan ng 6 months para madiscuss ng Kongreso at Senado. Wala yun eh. Tapos biglang nasingitan. So kaya nakakalungkot, nakakalulang milyon kasi kung 337, di mahigit na 100 milyon confidential fund. Bakit may mga ganyan? Ang Department of Education ay dati naman pala'y wala. At saan napupunta yung perang yan?
Diba? Tulad ng sinabi ko po kanina, ang Department of Education ang tulay para sa magandang buhay, kinabukasan, igabay ang 25 million o higit pa na Pilipinong kabataan nag-aaral sa public school. So dapat magandang asal, good moral ang dapat marinig at nakikita ng kabataan, di ba? Pero kung nadidinig ngayon at nadidinig noon at ngayon pinag-uusapan ay confidential pa na pinagdududahang maaaring hindi tamang ginamit o maaaring nagiging daan ng korupsyon. Kaya nga laganap ang envelope o sobre na naglalaman ng pera sa mga government official ng DepEd ay pinaniwalaan dyan galing. Tapos mababalitaan ng mga batang nag-aaral na may korupsyon yung kailang departamento. Mabuti ba yun? Natural hindi. Dapat ang mga bata ay naiiwas o hindi nila nakikita at nadidinig yung ganitong klase ng korupsyon, pwedeng korupsyon, posibleng korupsyon, paglustay ng pera ng isang departamentong dapat ay nagiging sandalan sa magandang kinabukasan ng mga bata. Pero nakakalungkot na ganyan po. Kasi until now, hindi malinaw kung saan ginamit ang confidential fund. Bakit may confidential fund ang DepEd? Hindi naman dapat kasama yan. Yan ang tanong dyan eh. Bakit nilagyan ng confidential fund at saan ginamit? At kung hindi may paliwanag, so posibleng may korupsyon. At saka yung mga lumiikot na monthly na sobre na may mga lamang pera para sa mga direktor, yosek at kung sino-sino pa. Korupsyon yan. Hindi maganda yan para malaman ng kabataan. Pero hindi natin pwedeng pagtakpan. Pasensya na po kayo dito sa aking mga channel. Hindi natin pwedeng pagtakpan. Hindi natin pwedeng hindi talakayin itong isyong ito dahil pera ito ng mamamayang Pilipino. Yung may mga pananagutan at mga opisyal na involved dito, dapat talaga managot, makulong, maparusahan ng batas kasi hindi dapat nangyayari ito. Please like at subscribe, follow dun sa hindi pa sa ating mga channel. Paki-share po ninyo ang mga video ito para makarating sa mga Pilipino may-ari ng pera at mga Pilipino dito at sa abroad. Ano ang nangyayari doon sa DepEd sa nakaraang 2 taon ng administrasyon nila.